Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my podcast. Our topic for today is silos at inggit ay nakakabulag. Tama o mali? so, um, for me, yes. Totoo. It's true na yung inggit at silos, nakakabulag talaga yan. Kasi, um, bawat tao dito sa mundo, may mga ano talaga tayo, may mga iba-iba talaga yung ating tinatahak, na nadaan, 'di ba? Tapos itong daan na tinatahak natin, marami tayong nakikilala, marami tayong nakikilala na mga tao na akala natin na sila yung ating makakasama at the end, you know. And it also happened that in a relationship, like being married, couple, boyfriend and girlfriend, and friendship, na akala natin totoo silang mga kaibigan, di ba? Sa umpisa ng journey mo. Pero hindi mo talaga alam na bawat tao na nakikilala natin, may isang tao na hindi natin talaga maiwasan na makaka-feeling siya ng jealous sa'yo. That's normal. Kasi even also in a siblings, they also feel that, jealous and inggit. But hindi naman dapat hindi ka naman dapat mainggit sa kung ano yung nakakamtan ng kaibigan mo, ng siblings mo, kasi may para din sa 'di ba? Kasi kung minsan hindi natin alam na yung inggit at selos, napupunta na tayo sa kasamaan. Napapasama tayo pero hindi natin yun alam. Which mararamdaman na lang natin, malalaman at mararamdaman na lang natin na puro kasamaan na yung ating ginagawa. Na sa iyo is hindi masama, pero sa ibang tao is masama. Of course. Kasi, kumbaga ikaw, kung ano yung nakikita mo at na aano mo sa yung sarili, para sa iyo is tama ka. Madaling sabihin na, 'di ba? Madaling sabihin na, "Oh, hindi ako naiinggit sa kanya." "Oh, hindi ako nagseselos sa kanya." Madaling sabihin 'yun. Pwede mo 'yun i-fake. Kasi pwede mo 'yun i-fake sa mga taong nakakasalamuha mo, sa parents mo, sa mga kaibigan mo, sa asawa mo, or whatsoever. But ikaw mismo, alam mo na naiinggit ka. Alam mo na nagseselos ka. Kung ano yung nakakamtan ng kapatid mo, kung ano yung nakakamtan ng kaibigan mo. No, 'di ba? Kasi syempre, once ang isang tao, yung sinasabi na yung anong tawag nito, yung kawatan, 'di ba hindi sila aamin na sila ang kumuha ng pera. Hindi sila aamin na, "Oh, ako yung nanguha ng pera." 'Di ba? Hindi. Walang bad guys na sasabihin nila na ako yung salarin. No, the same with people. Hindi ikaw mismo yung sarili mo, ilalaglag mo yung sarili mo, 'di ba? Pagsasabihin mo na baka nagseselos ka lang sa kanya, or baka naiinggit ka lang sa kanya, sa kanyang natatamasan na tawag nito, natatamasan na success sa kanyang buhay. Sasabihin mo na, "No, I'm not." So, doon pa lang klaro na, 'di ba? Kaya mo i-fake 'yun. Kaya mo i-fake 'yun. But sa iyong sarili hindi mo kaya. So, ako, it's better I says, yes, I'm jealous. Yes, I'm jealous. I always said, yes, I'm jealous. Yes, naiinggit ako. But I know they have something for me also. 'Di ba? Kasi yung jealousy ko, yung inggit ko, I turn it to positive. Hindi ko yun dinalagay ng negative. Kasi lahat tayo
Lahat tayo may mga blessings na dadating in the right moment, in a perfect timing, in God's will, 'di ba? In God's will. So kung para sa talaga, para sa 'di ba? Kung hindi para sa then wait, 'di ba? Kasi may mga kumbaga may torno-torno tayo. Kung sino yung hindi naman lahat ng gusto mo makukuha mo ng one snap in your finger. No. Dapat mo talagang paghirapan 'yan. Ipakita mo sa sarili mo na kaya mo ring maging success. Kung nakaya niya maging success, ako rin, kaya ko rin, di ba? You have to be positive. Use your inggit at jealousy na nararamdaman mo into positive, into a good way. Hindi yung bad time na you want to grab it down kasi ayaw mo siyang ayaw mo malamangan kanya, gusto mo siyang bunutin, gusto mo yung hablutin pababa. Diba hindi naman yun dapat. Yes, yung yung inggit at selos nakakabulag talaga. Kung ginagamit mo sa kasamaan, syempre mabubulag ka, 'di ba? Kasi sasabihin mo, bakit naman siya yung buhay niya ganyan, bakit ako hanggang ganito pa rin yung buhay ko, walang pinagbago. It's because you just like same round and round and round. Hindi mo, hindi ka nag-i-improve kasi tinitingnan mo palagi kung anong mayroon siya na wala ka. Na bakit siya mayroon, ikaw wala. Dapat hindi mo tinitingnan kung anong mayroon siya, na kung anong wala ka na mayroon siya. Dapat tingnan mo kasi ikaw unique ka. Tingnan mo kung ano yung mayroon ka sa sarili mo na kaya mo lang, 'di ba? Na wala kang inaapakan, na wala kang ginagamit, na wala kang sinisiraan. Yun ang importante. Kung siya nag-asenso siya sa buhay niya, it's because maybe he used someone else or she used someone else, kasi hindi naman lahat na I will just, let's say here in YouTube, hindi naman lahat yung mga nag-aasenso dito sa YouTube is sila mismo yung sila mismo yung yung kanilang sacrifice lang. No, they have also people they supporting them. And most of them what I heard is they paying them so that na ma-monetize sila, maging madali yung kanilang pag-monetize. Gumagawa sila ng paraan or binibili nila. But me, no, it's not mas, kasi sanay akong pinaghihirapan ko yung nakakamtan ko. Ayoko ng madali. Gusto ko yung pinaghihirapan ko talaga kasi mas ninanamnam mo yung mas ninanamnam mo yung pag-asenso mo, pag-unlad mo, 'di ba? Compare na pinamamadali mo. Kasi once na pinamamadali mo, panandalian lang yan na success. Hihintayin mo lang kung kailan yan babawiin, 'di ba? Kasi minadali mo eh. It's better na maging step by step, namnamin mo lahat ng mga pain, mga sacrifice, mga effortness. Kasi pag makamtan mo yung tugatog ng pag-asenso, parang solid yung mo, yung sakripisyo mo lahat. Mark my word, because I've been there in that situation, So, wag pairalin ang jealousy at inggit. Kasi, hindi mo alam kung anong mayroon siya. Mayroon ka na wala siya. Mayroon siya na wala ka. Kasi, ang Diyos hindi binibigay lahat kung anong mayroon ka. It can be, magiging perfecto ka. 'Di ba? So, dapat talaga tanggapin mo kung anong wala sa'yo. At kung ano lang ang mayroon sa'yo. Yun ang pinaka-importante. Kasi yung success, hindi yung competition eh.
Hindi yan kung sino yung mauuna sa taas, di ba? Hindi yan kung sino yung mabilis umunlad. No. Success is you have to enjoy the journey papunta sa ano mo, sa success mo. Mas maganda 'yun kasi mas magandang ninanamnam mo lahat ng pagod, lahat ng pagsubok, lahat ng unos, lahat ng mga taong dinown ka, ininsulto ka, drinag ka pababa, kahit ano pa man, dapat kang lumaban at continue mo lang yung purpose mo sa buhay, 'di ba? Kasi you know, wala naman mawawala, 'di ba? Wala namang mawawala sa atin. Walang mawawala. Dapat maging ano ka lang, maging positive ka lang, makontento ka lang kung anong mayroon ka sa buhay mo. Huwag mong titingnan kung anong wala sa'yo. Mas tingnan mo kung anong mayroon sa'yo na wala yung iba. Yun ang importante. Kasi, yes, inggit at jealousy, nakakamatay talaga yan. Nakakamatay. At hindi maganda. Isa yung toxic sa iyong sarili. Dapat maging positive ka. Mag-enjoy ka lang. Diba? Like me, I just enjoy my YT. You know, I just like talking in front of you guys. Sometimes it's nonsense. Some other people, they just laughing at me. So what? You know? They're always, oh my God, Johan, they're just recording again this video, this nonsense video, you know. You know, it's okay. May mga time talaga na may premiere ako na walang may nanonood. It's okay for me, you know. Kasi ako, I'm not competition. I am not competing with other people, you know. I'm just being by myself. I'm just being step by step, you know. Kasi hindi yung purpose ko sa YouTube na maging ano ako, maging popular ako, maging ano ako, maging famous ako sa YouTube. No, it's not. The only thing I want is to deliver with other people na maging kontento lang kayo sa inyo kung anong mayroon sa inyong sarili. Huwag ninyong ikumpara yung sarili nyo sa iba kasi ikaw is unique and sila, iba din sila sa kanilang buhay, 'di ba? Hindi mo maikukumpara yung mga tao. Kasi may mga tao talaga na sasabihin nila na hindi sila nakukontento kung anong mayroon sila sa kanilang sarili. May hinahanap sila na wala sa kanila. Ang hindi nila alam, yung anong mayroon wala doon, mayroon ka. You have to discover it only. That's the most important. You have to discover it. You know, kasi journey mo yan, hindi niya yan journey. We didn't know. Yeah, she's successful in her life. The question is, are she happy? Is she really happy with her life? Is she really happy with her success? Did she have a lot of friend? Or just like a fake friend? We don't know. Yun ba? Dapat kang makontento kung anong mayroon ka sa buhay mo. Kasi ang importante, yung success is nai-enjoy mo yung bawat galaw. May times na you are good, may times you are down. It's just like a weather. It's just like a weather. When it's rain whole day, just go out and just dance. Just dance with it. That's just like that. The problem is like that also. Kung ano yung mga pagsubok na dumating sa ating buhay, we just have to dance with it, you know. Kasi hindi yan perme. Hindi yan permanenteng magi-stable sa atin yung mga problema, yung na bad situation na nangyayari sa atin. They were also just passing by. And it's up to you if you want to how can you call it, if you want to put it in yourself, you know, like put it as a prisoner. And who's the one that gonna suffer? You, of course. You suffer it with yourself because you choose it to be suffered. You just like have to let go with it, you know. Let go the thing. Just enjoy every moment, every single minute, second, hours, day, week, month, year. Just enjoy that.
That's the most important. Not, don't spend with your time being jealous, na maiinggit ka. And then to the point, what? Ikaw mismo yung nag-aano sa sarili mo. Ikaw mismo yung nag-drag sa yung sarili pababa. 'Di ba? Kasi kinakain ka ng jealousy mo, kinakain ka ng galit mo, kinakain ka ng inggit mo. So, yes, sa mga taong naiinggit, this is only what I advise to you guys. Kung naiinggit ka sa isang tao, kung naiinggit ka sa isang tao kasi nakikita mo sa kanya na wala sa'yo. Pero hindi mo tinitingnan yung sarili mo na mayroon ka na wala siya. Diba? Kasi yung nakikita mo lang sa kanya is yung parang yung gusto mo lang, pero hindi mo nakikita yung negative, yung wala siya din, yung kung anong mayroon ka. Diba? So, walang masama sa naiinggit or nagje-jealous pag ginagamit mo ito sa mabuti. Just use it as an inspiration, yung inggit mo at jealousy mo. Just use it as an inspiration and you will succeed. And sasabihin mo sa sarili mo na, okay, nagawa ko rin. I'm happy. Wala akong tinapakang tao. Wala akong ginamit na tao. Wala akong sinaraang tao. I just did it myself. And yung inggit ko at yung jealousy ko, ginamit ko yun as my strength. Ginamit ko yun as my motivation. Na kung kaya niya, kaya ko din. But, ikaw mismo yung mag-discover sa yung kung anong mayroon ka na wala sila. Diba? So, anyway guys, just be humble. Be humble lang tayo guys. Be contented what you have. Huwag kang maghanap ng isang katangian na wala ka. Kasi may isa kang katangian na taglay na nandyan lang sa'yo na hindi mo yun na-discover. They're just waiting until you discover it. Diba? So you have to stay yourself. You have to find that. You have to find that with your own, yung ano talaga yung mas ano ka talaga yung ano talagang mayroon ka. Yung pinaka ano talaga sa sarili mo. Yung pinaka gusto mo talaga sa sarili mo. You have to discover that. And then your success, you will see it. Ang sarap sa pakiramdam. So anyway guys, Christmas is coming. I know it's really difficult. Especially sa mga OFW na malayo sila sa kanilang pamilya, malayo sila sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa. Tiwala lang tayo guys. Kasi yung mga sinakripisyo ninyo, may mga kapalit na maganda naman, 'di ba? Tapos yung mga sakripisyo ninyo, someday in God's time, in God's will, may papatunguhan din yan at may maganda din. Kumbaga ika nga nila, pag may tanim, may aanihin, 'di ba? So you have to be patient to plant that rice because yung hardship mo, yung pagyuko mo dyan sa pagtanim mo na hindi biro, at the end of harvest time, you will have a lot of blessings. Diba? Ganun. I know overseas workers sa mga OFW, you guys, salute ako sa inyo. Yung sacrifice ninyo, yung dedicated ninyo sa inyong work, sa inyong pamilya sa Pilipinas. Kahit yung kapalit man ay homesick, you miss your family, and now they're coming Christmas again. People, they're going to go back home to celebrate. But I know guys na
you are happy kasi nakikita ninyo yung nakibigay ninyo yung mga gusto ng mga anak ninyo, na mayroon nakakapag-aral sila, nakakabili sila ng cellphone, nakakabili sila ng shoes, ng clothes, nakakapunta sila ng Jollibee. So yun lang ang pinaka makita ninyong positive side, ng sacrifice ninyo. Hindi puro negative thing. Kasi lahat tayo, kumbaga iba-iba man yung ating story, yung ating mga sinakripisyo, but we have the same feelings, yung mga nararamdaman ninyo. We're just like the same. I miss my family more than 13 years na hindi na ako nakakapag-celebrate sa kanila ng Christmas at New Year. It is really hard, it is really hard, but that's how it is, guys. May mga masasacrifice talaga ah, kung kung yung purpose natin is maganda. Yung purpose natin maganda, hindi para sa atin, kundi para sa ating pamilya. 'Di ba? Yun ang pinaka-importante, yung purpose mo talaga, yung goal mo talaga, bakit mo sila sinacrifice, bakit sinacrifice mo yung pamilya mo sa Pilipinas to go to abroad. It's because you want you want you want to give them a good life, you want to give them, na makakain sila 3 times a day in one day. Yun ang pinaka-importante. I know a lot of that. So anyway, guys, I hope and pray for good health, all of us, kahit saan man kayo ng panig ng mundo. Be safe. Just take care yourself. Just take care your mental health. Just just call your loved ones at the Philippines no matter what. And just be yourself, be humble, and peace of mind always. So thank you so much, guys, for always supporting my YouTube, my video. Thank you so much. Thank you so much. Have a nice day, guys. See ya.